Hello, Libra, Sun, Moon, and uh, Rising. So, pag-usapan natin yung Mercury retrograde and kung ano ang maaaring maging effect nito sa iyo. Be sure to check your natal chart ha, especially your rising sign. Pero maganda kung i-check mo rin or papanoorin mo rin yung iyong moon sign and sun sign dahil maaaring may message dito para sa iyo. And yeah, let's start your reading. Una, pag-usapan natin kung kailan ba magaganap itong Mercury retrograde. Actually, Mercury retrograde nagsisimula na siya ngayon, August 5. Siya nagsimula at ang tapos nito ay August 28, 2024. So, sa pangkahalatan, ano ba ang pwedeng maging effect nito? Bago tayo pumunta sa Libra, no? Kung ano magiging effect nito sa Libra. Pag-usapan muna natin kung ano yung magiging effect nito sa pangkahalatan sa universe, sa iyo, sa atin. Okay? Una sa lahat, hinaayos ko lang yung stand ng aking phone. Yan. Una sa lahat, pwedeng magkaroon ito ng effect with regards to technology. Kasi Mercury, siya ay planet for communication. And technology, isa sa pwedeng maapektuhan during this retrograde. Yung mga ilaw, pwede makaranas ka ng blinking of lights or bakit parang itong ilaw namin biglang nagsisira. Pwedeng makaranas ka ng during this time, uh, yung cellphone mo, yung laptop mo, or kung ano man gamit, printer, or pwedeng even yung sasakyan, magkaroon ng mga pagsisira or pagloloko. And because, pag sinabi kasi nating Mercury retrograde, medyo bumabagal yung planet Mercury, yung kanyang pag-ikot sa universe, ano? And then, parang, halimbawa, isipin mo na yung planet Earth. Tapos, pag tumingin ka dyan, parang si planet Earth is train. Sabihin natin ganun. And then, pag tumingin ka sa labas or sa bintana, makikita mo yung mga sasakyan, parang bumabalik, may pagbalik. Pero ang totoo niyan, bumagal lang yung takbo nila and then si train is mabilis. Of course, parang nagkakaroon ng pagbalik ngayon. Pero, of course, eto, maaaring magbigay nga ng effect sa planet Earth. And also, medyo magkakaroon ng problem with regards sa pakikipag-communicate mo sa iba. Whether ito ay through emails, through chat, through social media, um, pwedeng one-on-one or yun sa pananalita mo or pakikipag-usap mo sa ibang tao ngayon, pwedeng maapektuhan. Pwedeng may mga bagay na hindi mo maintindihan or ma-misinterpret mo, mga binanggit nila, sinabi nila na ma-misinterpret mo, or vice versa. Sila itong maka-misinterpret ng mga bagay na sasabihin mo. And kung may mga importanteng meetings, mas maganda kung hindi mo nagagawain ito ngayon dahil of course, pwedeng maapektuhan nga yung how you deliver yourself to other people. And if ever that you are going to sign a contract, mas maganda ko i-delay or wag na muna kung magpag-isipan kasi pwedeng ma-misread mo yung pinaka-kontrata kung ano nakasulat doon. Pwedeng hindi mo masyadong mabasa yung mga importanteng detalye. Tapos, huli na sa lahat bago mo pa mabago. Pwedeng napirmahan mo na or what. So, medyo pwedeng mas maganda ko i-delay siya kasi hindi advisable ang Mercury retrograde. And if ever may mga bagay kasi simulan, now is not the right time to do that. Kung babalikan, maganda, okay. Babalikan na ayusin, maybe something to do with sinimula na noon, tapos aayusin lang or mas gagawin lang better ngayon, okay yan. Pero kung sisimulan mismo, like starting a business, it's not right. It's not a good time. Especially August is also known as the ghost month. So, hindi siya advisable talaga. Now, let's proceed to your reading. Libra, ano ang pwedeng maging effect nitong Mercury retrograde sa iyo mismo? By the way, bago ko ituloy, pa-comment naman ako, kahit heart-heart lang. Lalo kung nagugustuhan mo yung ganitong klaseng reading. Alam mo bakit? Kasi nagaganahan ako alam nyo, sobrang busy ng time ko, guys. And
as much as possible tina-try ko ngang makapag-reading araw-araw dahil may mga of course nangangailangan din ng guidance. And sa mga hindi nakakaalam, I do have a lot of business. So, yung pagko-comment ninyo, that could help me na ma ma-boost yung, parang ang sarap sa mata na makikita ko mano-notify sa aking cellphone. Hindi talaga ako pala reply guys ng comment, but nagno-notify yan sa akin at nakikita ko talaga yung mga comments ninyo. Nakikita ko na naiengganyo ko, oy, na nami-miss na ako nitong aking mga supporters and ang aking followers. And nagaganahan ako mag-reading, of course. And if you do like this kind of reading, pa-comment naman dyan sa baba. Okay, let's move on. Libra. Maaaring may mga bagay ngayon na medyo pag-iisipan mo na maging dahilan. Ano ba ang dahilan bakit hindi ako nagiging successful? Sino ba yung mga taong nagiging dahilan kung bakit ito ay hindi nangyayari para sa akin? So, yung iba sa inyo, pwedeng this Mercury retrograde, ito yung pumasok sa isip mo. Maaaring during this time, also, pwedeng you will confront your fears. Okay, big word. Bakit? Dahil maybe there are things with regards to your career na pwedeng kinakatakutan mo, kinahihiya mo. But during this time, maaaring maging iba ang result nito para sa'yo, especially if you have learned or you will learn how to accept this, how to show this to the world. Maybe may mga shadow side kang gagawain or accepting your shadow side. Bago ko i-discuss kung ano yung shadow side, iinom lang ako saglit ng tubig. Give me time. I need time for, water break. Ayan. So anyway, ano ba yung shadow side? Shadow side is something na may kinalaman sa past mo, something na itinatago mo sa sarili mo, but honestly, that is part of who you are. Parte yan ng kung ano ka. And if you have learned, or if you will learn how to accept this shadow side, nakikita natin na mag-work out ito para sa iyo. Okay? And also, the universe will support you, and unti-unti na nadadating na yung mga blessings and paghanga ng ibang tao sa'yo because you have learned how to accept your shadow side. Kumbaga literal na shadow, anino mo. And this is something na you as much as possible hindi mo pinapansin or you try to hide from yourself. Pero ikaw pa rin yun eh. Parte pa rin yun ng bumubuo sa'yo. For example, mga past mo, okay? Bakit ka mahihiya sa kanila? 'Di ba? Mga past mo, maybe pagdating sa iyong school years or school days, maybe may mga bagay kang hindi ma-accept na ginawa mo during your school days or mga tao in your past na pwedeng maiisipan mo during this time na bakit ko ba siya iiwasan? 'Di ba? Maaaring itong taong ito is malaki rin naman ang kumbaga naitulong niya sa'yo. Pwedeng gano'n. Or malaki ang naiambag niya sa buhay mo. So, or maybe with regards to your career, yung iba sa inyo nahihiya ka na i-advertise kung ano man itong certain career na ito because maybe iniisip mo ano bang sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? For example, you do have may mga binibenta na product na parang nahihiya kasi yung iba sa inyo, halimbawa, ikaw ay tapos ng ganitong kurso, tapos makikita ng mga kaibigan mo, nag-online seller ka. Example lang to, maybe this is not your case, but this is just an example. And then dahil kinakahiya mo yun, pero ang laki na kinikita mo doon, bakit may kakahiya? Or may kinikita ka doon? Maayos ang, you do have a lot of customer clients and pwedeng ang tawag dito, pwedeng in a way, hangaan ka pa nga nila.
Kasi, of course, sila, they're working. Pag nawalan sila ng trabaho, pag may nangyari na naman, na, wag naman, of course, na, like what happened in previous years, COVID years, di ba? Ikaw hindi, kahit you are stable, bakit mo ikakahiya yun? So, something to do with that. Something to do with your shadow side. Something to do sa mga bagay na itinatago mo sa sarili mo. And maybe this time, matutunan mong i-accept. And also because the area in your life na naapektuhan itong Mercury retrograde is with regards sa mga friends or people in the past. Maybe group of people or friends, um, pwedeng biglang mag-resurface or bumalik sa buhay mo. And maybe some of you, there could be a friend na pwedeng i-reveal ang kanyang emotions sa'yo. And pwedeng banggitin niya kung ano yung mga gusto niyang mangyari, or maybe a particular friend, hindi naman necessarily past person, but maybe a particular friend ang pwedeng gusto niyang i-move forward or magkaroon ng reconnection sa inyo or mas maayos or level up na connection sa inyo. So, kung pwede mapag-usapan yan, kung pwede bang ilagay ito sa realidad or magkaroon ng relationship. And, of course, nasa sa yung decision yan if you will let the past na nasa past lang siya. But if you want na magbunga ito, maging maganda, and maybe you want a new relationship, new connection, and you might want to try this particular past person, past friend, or past relationship na bigyan ng another chance, nasa sayo din yan. Of course, you have to consider ang mga bagay na dapat i-consider first bago gawain ito. For example, if this person is toxic, alam mo na ganyan na isa na yan sa kaugalian niya eh. Pwedeng toxic siya, mapanakit siya, and why would you do that? Of course, why would you let this person na bumalik sa buhay mo kung sasaktan ka lang din naman? So, you have to also consider itong ibang dapat i-consider bago hayaan itong taong ito. Yung iba naman, pwedeng hindi naman love-related, but could be a friend na pwedeng bumalik sa'yo para ayusin kung ano man yung nawala sa friendship ninyo. Yan, pag-aaway sa friendship ninyo. Or maybe a friend na katrabaho or ka-business partner mo in the past. But anyway, I will not suggest na pagdating nga sa negosyo, lalo na kung sisimulan, is gawin or maisipan na gagawin ngayong August 2024 because it's ghost month. So, if ever nababalik siya, siguro makipag-reconnect is fine, is okay. And then, hintay mo na lang muna matapos yung retrograde bago ka mag-decide. You know, this is the time na you should parang salaminin mo munang mabuti, tignan mo muna ang mga detalye bago ka magdesisyon. Also, this is a time na pwedeng magkaroon ng pagre-reflect pagdating sa iyong posisyon sa iyong social networks. And ano ba yung mga expectation mo sa mga taong nakaka-connect mo socially or through social media, or pwedeng yung nakikita mo ng personal. Etong mga taong ito, ano ba ang maitutulong nila sa future mo, 'di ba? Or ano ba yung ano ba ang maaaring for example, if you do have a friend na yun nga na pwedeng in the past natutulungan ka niya pagdating sa iyong business, and then pwedeng during this time i-consider or i-reconsider mo itong particular friend na ito. Dahil kung halimbawa pinabalik mo siya sa buhay mo, ano ba, magiging mababalik ba or magiging maayos ba yung business mo, so on and so forth. Medyo isipin mo lang na kung ano man yung mga pagbabago pagdating sa iyong social life during this time is medyo temporary lang ito. Hindi siya pang long term, no?
Um, maybe if there's a friend na magkakaroon ng misunderstanding sa inyo because there's a high chance ng hindi pagkakaintindihan with a friend, it will be short term. Okay? Pwedeng hindi siya ganun na magtatagal. Maayos din. Maybe after the retrograde. Pagdating sa career, no? There could be a chance na merong someone na makikilala mo na pwedeng magbigay ng job opportunities sa'yo. Maybe this person is makikilala mo through friends or acquaintances, and or vice versa, pwedeng ikaw ito na makapag-alok or makapagbigay ng job sa iba, or yun nga, maybe job sa kaibigan mo or kakilala ng kaibigan mo. Pagdating sa usaping love, wait lang. Nakakaamoy kasi ako ng something na pinrito, like pinritong meat. Pinritong karne. Na hindi ko lang sure kung if it's a chicken or red meat. I cannot tell honestly. But this could be your thing. Anyway, pagdating sa usaping friend, there could be friends that, could turn into lovers. Maganda yun kung matagal na kayong magkaibigan. Pero, sabi ko nga, anything na may kinalaman sa social life mo ngayon, pwedeng maging temporary, could be a person na makilala mo through your social media. Ngayon mo siya makikilala tuwing ang ngayong Mercury retrograde, pwedeng hindi rin masyado magtagal. Kung mga bagong pagkakakilala pa lang, pwedeng hindi masyadong magtagal or hindi masyadong mag-workout or mag-okay sa'yo. Pero kung ito ay matagal ng lover or matagal ng karelasyon, kaibigan, pwedeng ganun. There's a high chance of you becoming in a relationship. Also, if you are in a relationship, you are couple, you are may kinakasama, this is the time na pwedeng mas magandang i-develop mo yung connection mo with your friend at hindi lang pagdating sa karelasyon mo. 'Di ba? Maybe kasi, especially if yung friend mo nagbibigay ng growth sa'yo 'di ba? At pagdating sa karelasyon mo, oo nga, marami kayong time sa isa't isa. But yung karelasyon mo is not really helping you enough para magkaroon ng growth sa buhay mo. Pagdating sa career mo, sino ba nakakatulong sa'yo? Maybe this is your friend na nakakatulong or makakatulong sa'yo. Para mas marami ka pang magawa or mas marami pang money na maidala sa buhay mo. Maybe a friend could help you. Or maybe yung karelasyon mo is nandun naman na yung connection ninyong dalawa. So, additional na lang if lalawakan mo pa yung iyong contacts or lalawakan mo pa yung relationship mo with your friends. A little bit warning about this Mercury retrograde. Kasi pwedeng something in the past na may kinalaman sa mga pinapantasya mo or mga dreams mo about in the past, ang pwedeng maisipan mo na naman or biglang dumating nga sa buhay mo, maybe a person in the past. Also this time, I highly suggest that you drink a lot of water and magpahinga ka as much as possible, especially if you are feeling a lot of parang nalalabuan ka na or hindi mo na maintindihan yung mga pinagsasabi mo or what, stress ka na, pagod ka na, you need rest, you should do that. Around middle ng August or kalagitnaan ng August, especially August 15 kasi si retrograde, aalis na siya sa Virgo. So, pwedeng ito magbigay ito sa iyo ng misunderstanding. Pagdating sa
iyong kaibigan. So, ayan, katulad niya na. Actually, medyo nawawala ako. Nawawala ako in a way na hindi ko alam kung nabanggit ko na ba sa iyo yung mga transits. Naapektuhan ako ng Mercury retrograde ngayon. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa iyo ang mga transit. But anyway, I will try to, banggitin ito ulit sa iyo. Kung nabanggit ko na, I'm sorry. But I just, nawala talaga ako. And ayoko nang mag-edit pa kasi ng video dahil, medyo makain sa oras yun. So, babanggitin ko na lang. Ayun nga, misunderstanding pagdating sa friend or group of friend, pwedeng ito mag-create ito ng drama or sila mismo ang magkaroon ng pag-aaway. And being the Libra here, alam mo si Libra, usually si Libra pagdating sa awayan ng mga kaibigan or sa trabaho, siya yung pumapalagitna na gusto niya kasi balance, gusto niya kaayusan. And this could be you, na pwedeng around your friends or friend group, pwede magkaroon ng drama doon. Ikaw ang pumalagitna or ikaw mismo ito ang ma-involve sa away. So, be careful. Mag-ingat. Gamitin mo yung pagiging diplomatic mo or yung skills mo sa pakikipag-usap, pakikipag-connect sa kanila para maayos, may smooth out itong mga problemang ito. And also, pag-aaway sa group chat is also possible. Ito lang, be careful lang sa pagpapalaganap ng chismis dahil or ikaw ito na pwedeng makarinig ng mga chismis na hindi totoo. So, pakikipag-chismis is not good actually pagdating sa Mercury retrograde. Why? Kasi maaaring may someone na maka-overhear or makarinig ng mga pinag-uusapan ninyo. Or maybe someone in your social group ang makarinig nito and pwedeng mabaliktad ang sitwasyon. Diba? Ayaw naman natin mangyari yun. Ayan, babanggitin ko na ngayon yung binanggit yun, nasabi ko kanina about the transit and ano ang maaaring maging effect sa iyo nito. August 8, etong mga babanggitin kong dates, bigyan mo ito ng 2 to 3 days before and after, okay? Or during, yung pinaka-date na nabanggit ko, yun, bigyan mo ng gano'n, ng time. Or kasi pwedeng mapaaga ang effect sa'yo nito. Anyway, mapaaga or malate. August 8, Mercury, nagkakaroon siya ng conjunction with Venus. Wait lang guys. Okay. So, dahil nagkakaroon ng conjunction si Mercury at si Venus, pwedeng a person in the past. Wait lang guys. I'll just check the chart dito sa aking laptop. So anyway, a person in the past might appear, and itong person na itong pwedeng makipag-communicate sa'yo, especially if spiritually may nararamdaman ka dito sa person na ito. Spiritual person could be your soulmate. Guys, pwedeng ang soulmate mo makipag-connect or communicate sa'yo during this time. Twin flame, soulmate, anything na may kinalaman sa spiritual connection. And also because pwedeng something ended sa inyo. Pwedeng during this time, bumalik itong taong ito. During this time na you are already healing or naka-healed ka na natanggap mo na yung mga bagay na sinabi mo or mga sinabi niya, and maybe dalawa lang nga yan Either babalik siya to have a closure or babalik siya to, magkaroon ng rebirth sa connection ninyo. And maybe may mga something din siyang i-reveal sa'yo, babanggitin sa'yo na pwedeng may kinalaman sa emotions niya sa'yo. And
high chance that this could be a friend or yun nga, a person na may spiritual connection sa inyo. Now, also, Mercury retrograde on August 18, nagkakaroon siya ng square uh, pagdating kay Uranus. So, um, hmm, dahil dito, pwedeng, pwedeng may mga bagay na malaman ka or magkaroon ng cause ng conflict sa'yo. And pwedeng magkaroon ng change of plans dahil dito, magdulot ito ng conflict para sa'yo. Pwedeng sa mga araw-araw na ginagawa mo. On August 18, days before and days after, uh, pwedeng may bagay or may tao na maging dahilan na para ikaw ay mainis, magalit, or magkaroon ng pagbabago pagdating sa relationship mo with this person. Mm, well, yung Uranus mo kasi is in your 8th house. So, possible that uh, there's a particular person na pwedeng magkaroon ng conflict sa inyo, especially sa mga pagbabagong nangyayari or mangyayari sa'yo uh, na pwedeng magbigay ng stress sa iyo. And the 8th house has something to do with, pwedeng may kinalaman dun sa mystery person na pwedeng dumating sa buhay mo, and then pwedeng may someone na maapektuhan dito sa connection ninyo na maging dahilan um, para hindi matuloy or possible na matuloy yung connection ninyo, and then this particular person maaapektuhan siya. Pwedeng magkaroon ng pagkakaaway, pagkakagalit. So if ever that you have a friend, maybe may if you are in a relationship, pwedeng maging dahilan itong pag-resurface or pagbalik ng particular friend sa buhay mo para makagulo sa relationship or sa connection ninyo, or pwede mag-cause ng away because yung pagbabalik nitong friend na ito, pwedeng hindi kasi gusto ng kakonect mo or ng karelasyon mo itong pagbabalik nitong taong to, you know. And or vice versa, pwedeng yung friend mo hindi siya natutuwa na ikaw ay nakikipag-connect sa ibang tao or nakikipag-partner sa iba. Maybe your friend is the one na nag-a-advise sa'yo or kung ano yung dapat mong gawin sa relationship ninyo. Like, especially kung nakikita ng friend na ito, yung mga mali sa taong kakonect mo, and then you are, very foggy, hindi mo nakikita yung mga kamalian sa kakonect mo or karelasyon mo. Maybe you are dealing with someone who is toxic, and then yung friend mo could see how toxic this person is, and pwedeng magkaroon ng problem sa taong iyon at sa friend mo, you know. Anyway, eto magdudulot ito ng malaking pagbabago because Uranus is the planet of big change or changes, transformation, unpredictable or hindi mo inaasahan na pagbabago. And sometimes may mga bagay na kailangan mong magdesisyon ng according sa, or maaaring mape-pressure ka na magdesisyon during this time. And ang matcha-challenge dito yung sarili mo. August 23, 2024, there's this Mercury na nagkakaroon ng training sa planet of asteroid Chiron. Chiron is not a planet but rather an asteroid, planet or wounded healer kung tawagin, ano. Tinatry kong isipin kung anong tawag doon sa mythology eh. Centaur ba tawag doon?
kalahating kabayo, kalahating tao. Sa atin yun, ano yun eh, parang tikba lang. But anyway, Mercury is trining Chiron. Okay? Uh, so, during this time, August 23, 2024, days before and days after, pwedeng may something ka na, wait lang, I'm checking the placement of Chiron during this time. Oh, I can see a partner that possible na maging, like a teacher to you. Yun nga, could be a friend, partner, or someone na may one-on-one relationship ka. Or maybe if you're having problems pagdating sa iyong sarili, pagdating sa iyong career, pagdating sa relationship mo sa karelasyon mo, there's a particular person na kakonect mo, could be a business partner, that could help you na ayusin yung mga bagay na yun. You do have problem with your business, this person can help you, o ayusin natin yung negosyo mo kasi ito ang kailangan baguhin yan. Kasi maaaring may mga nakikita siya na something na hindi mo nakikita. Or maybe pagdating sa relationship mo, ganun din. There's a friend who is going to help you, naturuan ka ng leksyon, ayusin ang buhay mo, sabihin sa'yo yung mga bagay na hindi mo nakikita. And also, Mercury is having sextile with the planet of Mars on August 24, 2024. So ito, ayan, days before and days after, nakakakita tayo dito ng support from these people, or support galing dito sa um, taong ito. I can see also action mula dito sa uh, someone na might travel. So, pwedeng matagal niya nang iniisip itong pagta-travel towards you. Or ikaw ito na maisipan mo mag-travel during this time and pwedeng isakatuparan or lagyan na ng action itong pagta-travel na ito. Or maybe someone, maybe a friend could, travel during this time or maisipan na lagyan ng action itong pagta-travel na ito. And if ever you want to learn something, pwedeng during this time maisipan mo na, ano kaya kung aralin ko itong bagay na ito, itong skills na ito. Ayan, during this time, pwedeng maisipan mo yan. And, sextile is a very supportive energy. So, ibig sabihin, kung ano man yung maisipan mong action during this time, is pwedeng makatulong din naman sa'yo. Maaaring magkakaroon lang ng mga delay, or nagkaroon na ng delay, pero pwedeng yung pagdating nitong pagkakataon na ito, magkaroon na ng opportunity. And something na mga bagay na marirealize mo with the use or with the, mga pangyayari ngayon sa ating universe. No? Pwedeng ito na yung tamang panahon to do whatever you're thinking in the past or person na kakonect in the past. Maybe this is the time na magkaroon na ng mas maayos na connection sa inyo. Okay? So anyway, ang end ng Mercury retrograde is on August 28. And malalaman natin kung ano pa yung maaaring mangyari sa'yo after the retrograde. Just, click the subscribe and notification bell. And if you want, kung gusto mo talaga ng ganitong klaseng reading, maganda kung magko-comment ka. Kasi nagaganahan po ako pag may nagko-comment. Nagaganahan ako mag-reading ng ganito. And if you want to book a personal reading, virgophilippines@gmail.com. I-message mo ko dyan. Nag-accept ako ngayon ng GCash na, then PayPal, if you want to pay through PayPal. At yun pala ang aking mode of payments for 1,500. Naka-promo pa ako ngayon. Next time, pag medyo naging busy na ako, medyo iba na ang price kasi of course,
I'm a very busy person. Talagang maglalaan ako ng oras para sa'yo. And yung ihahaba ng video, this is a recorded video ha. Tapos naka-private siya. So, ang mangyayari, kung sino lang yung may link, siya lang ang makakanood ng video. So, if you would like to rewatch the video or isend ito sa kaibigan mo, itong video na uh, i-avail mo sa akin, then that's possible. Pwede mangyari. Basta may kopya ka ng link. And then, kayo lang makakanood, yung may copy lang ng link. And also, ang babasahin ko is, depende sa'yo. It could be your natal chart, kung hindi mo alam or you want to know more about your natal chart. And sabihin mo sa akin kung saan mo gusto ako mag-focus sa love life, sino yung possible na maging husband or wife mo in the future, and saan mo siya makikilala, ano ang kaugalian niya, ano ang career nitong person na ito. I can tell you that if you want me to focus on love. Dalawa lang yan kasi, you can only choose one, career or love. Saan ako magpo-focus doon pagdating sa iyong natal chart. Pero of course, bibigyan din naman kita ng hint doon sa isa. Focus lang. Halimbawa, gusto mo mag-focus ako sa career, gusto mo malaman kung saan ka mag-grow, ano yung mga business na mag-workout para sa'yo, I can tell you that. And also at the same time, ano yung pwede mong ma-accomplish, kung ikaw ba isisikat, I can tell you that. And also, bibigyan din naman kita ng a little bit knowledge about your love life, kung saan mo mamimit ang person mo, that is like a bonus. And may kasama yung tarot advice ha. So itatanong ko rin sa'yo, ano ba yung sa life mo ngayon or situation mo ngayon na nangangailangan ka ng advice, and maybe I can help you with that. So mag-inquire ka na doon sa pinaka-Gmail. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.